Magandang gabi po sa inyong lahat. Bible study po tayo on the air. Talakayin po natin itong mga kabanalan ng ating lahat. Yung mga sumampalataya na po sa Panginoon Jesus, yung mga ligtas na ay binanal na po ng Diyos. Hindi po tayo nagbanal sa sarili natin, kundi ang Diyos ang nagbanal. Basahin po natin. Hebreo 10:10. Ito po ay lahat sa tinapos na gawa ni Kristo sa cross ng Calvary. Basahin natin Hebreo chapter 10 verse 10. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at ito'y sapat na. Ang sabi diyan, malinaw, at dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sino po ang nagsunod sa kalooban ng Diyos? Ang Panginoong Jesucristo ang nagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po tayo, si Kristo po ang nagsunod hanggang sa kamatayan po sa Diyos. Tingnan mo, sabi niya. Namatay po siya para bayaran ang ating mga kasalanan. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Ito, sabi niya, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan. Ito po yung sanctification. Nilinis na, malinis na tayo sa Diyos. Hindi tayo ang naglinis sa sarili natin, kundi nilinis tayo ng Diyos nang sumampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. Sabi niya, nilinis tayo ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan. Malinis daw tayo. Pinatawad na sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili. At iyo'y sapat na. Minsan lang po inandog ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan at sa paglilinis, yung sanctification. Sanctified na po kita sa atubangan ng Diyos. So, ang sanctification is righteousness, nilinis sa Tagalog. Sa English pa, righteousness ng ibang sons. Ibig sabihin yan. Okay, nilinis na. Kung malinis na, sanctified na tayo. Ay, hindi mo na kailangan gawin para mag-sanctify, para maglinis pa ng sarili mo. Nilinis ka na nga ng Panginoon. Hindi natin kayang maglinis ng sarili natin. Ang Diyos ang naglinis sa atin. Natanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at personal natin tagapagligtas. Ang sabi kasi ng iba, yung mga perverted mixture na hindi sapat yun. Bakit hindi sapat? Oo, totoo niya, sanctified ka. Binanal ka na ng Diyos. Positionally, banal ka, sabi nila. Sabi kan mga mixture, positionally, binanal ka na. Banal ka na sa tubangan ng Diyos. Yes, totoo yan. Pero igodaning experiential sanctification. Kung saan dito yung experiential sanctification? Wala naman dito. Wala rito sa experiential sanctification sa verse 10. Ang sabi niya, nilinis ka na, sanctified ka na, may experiential. Si Kristo ang gumawa. Hindi tayo mag-experience. Kaya sa mga mixture, sila kasi ang gagawa. Yung mga mixture na perverted, sila ang gumagawa. Gagawin nila kaya mayroon pa silang experiential sanctification. Sila ang gagawa. Kaya by works. Ito pang mga mixture, ganyan talaga. Tuwang-tuwa silang gumawa, sumunod sa Diyos. Gagawin ko niya ito. Yung ginawa ng Panginoon, gagawin din nila. Gagayahin nila. Kasi gudawa niyang tinatawag na, tawag doon, katulad daw ni Kristo. Christ-likeness. Kaya silang gagawa sa Christ-likeness. Sa Christ-likeness, silang gagawa. Hindi po, ginawa na ni Kristo. Ano pang gagawin mo? Sa atin, sasampalataya na lamang tayo bilang tayong mga anak ng Diyos, at tayong mga sumampalataya sa Panginoon. Hindi natin gagawin yung sanctification. Kasi ginawa na ng Panginoon. Sinantified na tayo through faith. Pag sampalataya natin sa Panginoong Hesus, sanctified na tayo. Wala nang experiential sanctification. Ano pang experiential na?
sanctified ka na. O ano pang i-experience mo? Sanctified ka na ng Panginoon. Kasi daw nagkakasala. Yun yung nasabi ng mga mixture. Nagkakasala daw. Kaya hindi ka pa talaga banal. Hindi pala totoo to. Ibig sabihin, partial ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi tapos. Isamantalang sinabi ng Panginoon, it is finished. Tapos. Tinapos niya na po. Yung sanctification, tapos. Sanctified ka. Pag nagtubod ka, sanctified ka na. Banal ka na. Binanal ka na sa atubangan ng Diyos. Hindi sa atubangan ng tao. Hindi natin kailangan magpakabanal sa harap ng tao. Sa harap ng tao, gumawa ka ng mabuti. Yun ang sukli mo sa Diyos. Gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Pero hindi sa Diyos, ang ibig sabihin kasi nila, sa Diyos. Kasi yun, dapat daw makita, yun, kasi may Christ-likeness, dapat makita daw ng mga tao yung katulad ni Kristo na ugali. Anong mga ugali na katulad ni Kristo na dapat nilang gawin? Marami silang ginagawa. Kaya nga, by work sila eh. Mixture. Yung mixture, nagtuturo ng biyaya, pero may gawa. Tulad nito, sanctification, sabi ng Diyos, sanctified ka na forever. Inandog niya minsan ang kanyang sarili, you are sanctified forever. Wala nang gagawin. Kung sinantified na po tayo forever, wala ka nang gagawin. Sasampalatayaan mo na lang. Dahil ginawa na ng Panginoong Jesucristo. Pero sa mga mixture, silang gagawa. Kaya nga, by works pa rin sila. Tapos sasabihin nila, by grace daw sila. Hindi sila by grace, by works. Mixture nga, grace at gawa. Pinaghalo-halo nila ang grace at gawa. Yun ang mixture, mga perverted. Okay, ang linaw na, sabi ng Bible, sanctified ka na. Tapos yung sabi pa ng mixture, pinatawad na daw. Oo, tama yun. Minsan lamang pumasok sa dakong banal ang Panginoong Hesus. February 9:12, minsan lamang pumasok ang Panginoong Hesus sa dakong banal at yun ay sapat na. Sabi diyan, hindi dugo ng goya, dugo ng baka kanyang dala, kundi sarili niyang dugo ang inihandog para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan minsan at magpakailanman. Yung pagpatawad ng kasalanan natin, isang bisis lang, minsanan lang, magpakailanman. Sabi ng mixture, hindi daw. Kasi nagkakasala. Pinatawad na nga eh. Kung nagkasala ka ngayon, bukas magkakasala ka pa rin. Next year, magkakasala ka pa rin. Araw-araw magkakasala ka. Pinatawad na po yun. Nandoon yung sabi doon, pinatawad ka na magpakailanman. Tapos sabi ng mixture, hindi. Hindi niya, positionally, pinatawad ka. Pero nagkakasala ka, oral daw. Kaya ngayon, kaya pwede magkumpisal ka. O kaya mga, by works pa rin, gagawin nila. Kaya nabubuhay sila sa gawa. Parang Old Testament pa rin ang paniniwala nila, hindi sa Bagong Testamento. Sa Bagong Testamento po ng Panginoon Diyos, na ibinigay sa mga mananampalataya, ay puro na lang pananampalataya. Kaya sa biyaya po ng Diyos, puro pananampalataya, hindi gawa. Pero sa kautusan, yung mga mixture, puro sila gawa. Kaya kumpisal. Araw-araw nagkukumpisal. Dahil araw-araw nagkakasala daw. Kumpisal. Pinatawad na nga. Ano pang ikukumpisal mo? Kailangan daw kasi kailangan daw yung sa holiness. Ito sanctification. Kailangan maging sanctified ka sa tubangan ng Diyos. Kaya po mong magkumpisal. Sinantified ka na nga minsan lang, magpakailanman. Pinatawad ka na sa imong kasalanan minsan at magpakailanman. Ba't hindi na lang hindi na matubod yan? Pagtubod na lang kita sa panahon ko niya, pananampalataya na lang tayo sa panahon na yun. Hindi tayo sa gawa. Tayo po sa simbahan, sa church. Panahon natin sa church age ng mga mananampalataya ay pananampalataya na lang lahat. Lahat yun ay pananampalataya na lang sa Panginoong Jesucristo sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Philippians chapter 3 verse 9, basahin natin. Philippians 3:9. So, last Thessalonians.
Ano ba yan? Philippians. Hirap pag Bible mo. Pili mo. Saan ba yung Philippians? Hebrew? Para sa ano niya? Sadyang. First Peter. Hindi ito. Yun, Philippians chapter 3 verse 9. Basahin po natin. Philippians chapter 3 verse 9. Ang sabi niya, kaya naman siya, sabi niya, ito ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sino yan? Si Kristo. Philippians chapter 3, chapter 2 pala. Sorry. Chapter 3, verse 9. Ito. Chapter 2 pala yung nabasa. Ito, chapter 3, verse 9. Ito ang sabi. At lubos na makiisa sa Kanya. Kanino? Kay Kristo. Hindi ko na hangad na maging matuwid, sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng kautusan. Hindi na, sabi ni Apostol Pablo, hindi niya nahangad na maging matuwid sa kautusan, kundi ano na lang, sa pananalig kay Kristo, tayo ay magiging matuwid. Kaya ang katuwiran, nagiging matuwid tayo sa harap ng Diyos sa pananalig, pananampalataya kay Kristo. Hindi po sa gawa. Sa gawa ng kumpisal. Sa gawa ng maintenance yung kumpisal eh. Takot kasi sila pag hindi nakapagkumpisal. Baka makamatayan nila, maimpyerno pa sila. Yun. Isamantalang pinatawad na. Yun ang hindi maintindihan ng mga perverted mixture. Hanggang ngayon, hindi maintindihan nila yun. Ang linaw eh. Sasampalatayaan mo na lang. O, ito ang linaw, sabi niya. Sabi ni Apostol Pablo, ang pagiging matuwid ko ngayon, sabi ni Apostol Pablo, yung righteous ng Diyos, o sanctification. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Sabi ni Pablo, ang pagiging matuwid niya ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Pananampalataya na lamang ko ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos. Gusto mong maging matuwid sa harap ng Diyos? Ginawa ka ng matuwid ng Diyos nang sumampalataya ka. Matuwid ka na sa Diyos. At yung katuwiran, pang araw-araw natin ay pananampalataya. Sa pananampalataya na lang sa Panginoong Hesus. Sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus. Ang problema lang kasi sa iba sa mga mixture, hindi nila alam kung anong mayroon sa finished work doon sa cross. Alam lang nila namatay ang Panginoon, naghirap para tayo bayaran sa ating mga. Yun lang, hanggang doon lang. Pero wala na, pagdating sa ibayaw na nilang tanggapin, sabagay okay lang naman yun kasi ligtas din sila. Naniniwala ng kaligtasan ay forever, pero hindi naniniwala ng kapatawaran nila ay forever. Kailangan pa nilang ulit-ulitin. Ulit-ulit na kumpisal. Kaya nabubuhay sila sa gawa ng kumpisal. Sabi ng Diyos, pinatawad ka na forever, magpakailanman. Kaya hindi na pa ulit-ulit. Nung unang panahon po sa mga Hudyo, 1 taon ang kapatawaran nila sa isang alay lang nila na halimbawa yung kambing, inalay nila yung dugo noon. Yung kasalanan nila, pinatawad ng Diyos. Kinovered, pinatawad. Cover lang, tinatahuban. Kinakover lang, tinatakpan lang ang kasalanan noon. Pero sa loob yun ng 1 taon. Pagkatapos ng 1 taon, yung mga kasalanan nila naman ay kailangan naman nilang mag-alay para yung mga kasalanan nila ay matahuban, hindi magalit sa kanila ang Diyos. Pero nang dumating yung reality, kasi yun shadow yun eh,
Dumating ang reality, si Kristo, namatay sa krus, nabuhos ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Minsanan na lang po, forever na, hindi na po isang taon, hindi na taon-taon. Isahan na lang forever. Ba't hindi nila maintindihan yan? Pinatawad na minsan magpakailanman. Noon nga, isang taon eh. Isang taon, tapos ang isang taon, paso na. Expired na yung kapatawaran sa kanila. Kailangan mag-alay na naman. Yan Panginoon, isang bisis lang nag-alay para sa lahat ng panahon. Forever na. Para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya yung kasalanan natin, forever, habang buhay ka, ay pinatawad. Kaya ngayon may buhay kang walang hanggan, pero yung kapatawaran, hindi po walang hanggan. Yun ang paniwala nila. Hindi bagay. Kung may buhay kang walang hanggan, dapat pinatawad ka ng Diyos, walang hanggan man. Forever. Kung sinantified ka ng Diyos, kung ligtas ka forever, sanctified ka ng Diyos forever, pinatawad ka forever, dapat preparation forever. Walang hanggan. Malinaw po. At sabi dito, Philippians chapter 3 verse 9. Okay. At lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan. Sabi ni Pablo, kundi sa pananalig na lamang kay Kristo Jesus. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Pananampalataya na lang ang katuwiran natin. Ang katuwiran natin pang araw-araw sa Panginoon Diyos ay pananampalataya po. Sampalatayanan mo lamang yung tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yung buhay mo pang araw-araw bilang Kristiyano ay sa pananampalataya po, hindi po sa gawa. Hindi po sa gawa. Sa mga perverted o mixture, puro sila gawa. Kasi nasa Old Testament pa rin sila. Hindi sila makaalis-alis sa Old Testament. Lagi nasa Old Testament. Nasa Bagong Testamento na po tayo ngayon. Bago na po, kay Kristo na po tayo. Hindi na po tayo sa lumang tipan. Nasa bagong tipan na tayo. Ang bagong tipan ay pananampalataya na lamang po kay Kristo. Sampalatayanan mo, Panginoong Yesu Kristo, ligtas ka na forever, pinatawad ka forever, binanal ka forever. Kaya wala pong experiential sanctification. Hindi mo kailangan i-experience ang sanctification kasi pag in-experience mo yan, by works na yan. Gawa na yan. Ginawa na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, gagayahin pa natin. Huwag na natin gayahin. Sampalatayaan na lang natin. Walang gayahan. Gagayahin mo yung ginawa ng Panginoon sa krus, ni Yesu Kristo sa krus. Sampalatayaan mo na lang kasi tinapos niya na. Pinis. Yung pagbanal sa iyo, binanal ka ng Diyos. Si Kristo ang gumawa nun, hindi tayo. Ang linaw, so verse 9, at lubos na makiisa sa Kanya. Kanino tayo makikisa? Kay Kristo, lubos. Sabi niya, lubos. Buo. Full. Ang pagkikisa natin kay Kristo na siyang gumawa para sa atin. May gumawa na, sasampalatayaan na lang po natin. Hindi ko nahangad, sabi ni Pablo, na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan. Dahil hindi tayo magiging matuwid sa kautusan. Hanggang doon na lang doon. Lalo ka magkakasala sa kautusan kasi yan ang kapangyarihan ng kautusan. Kaya lang, pinatawad naman ang kasalanan. Hindi na kailangan pang sumunod pa ng sumunod sa kautusan. Ang pagsunod ni Pablo sa Diyos ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yun na lang po ang gawin natin sa sampalatayaan natin ang Panginoon Yesus sa tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. O ito, ang pagiging matuwid ko ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Diyos. Sabi niya, ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos. Ano daw yun? Yung righteousness ni Apostol Pablo ay gift, biyaya ng Diyos, kaloob, regalo.
tayo rin po, dahil tayo po ay mga anak na ng Diyos, tayo po ay ligtas na, tayo ay sumampalataya na sa Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manampalataya na lang, manalig na lang kay Kristo. Pag nanalig ka kay Kristo, matuwid ka sa Diyos. Sa araw-araw mong buhay, araw-araw mong buhay bilang mananampalataya, matuwid ka po sa harap ng Diyos. Dahil ang pagiging matuwid natin sa harap ng Diyos ay sa pamamagitan na lamang ng pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Manampalataya kay Kristo. Kaya, biyaya nga po eh. Biyaya. Ini ang biyaya. Hindi gawa. Hindi law. Hindi kautusan. Sa kautusan gagawin mo. Kaya yung iba ng mga kapatid ay nasa kautusan pa rin. Gawa sila ng gawa. Gawa ng kumpisan. Pati yung sanctification, ginagawa nila. Tinubdas na lang nila dahil sa doktrina nila. Wala naman dyan experiential. Ang sabi niya, sanctified ka forever. O, ano pang i-experience mo kung sanctified ka na forever? Pinatawad ka na ng Diyos forever. Ano pang ikukumpisal mo kung pinatawad ka na? O di, hindi ka na niya pala hingin ng tawad. Hindi na po. Pinatawad ka na nga. Ano sasabihin mo sa Diyos? Sa araw-araw. Di sabihin mo sa Panginoon, pag nag-pray ka, salamat po, Panginoong Diyos, sa tinapos na gawa ng Panginoong Isus sa krus ng Kalbaryo, na nabuhos ang kanyang dugo sa krus para po kayo mapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat po, pinatawad na ako ng mga kasalanan ko, nakagawa po ng kasalanan kahapon, kanina, kung mga susunod pang araw, nakagawa po ng kasalanan. Salamat po, ako'y pinatawad mo na. Yan dapat ang panalangin. Pasalamat, hindi po hingi ng tawad. Pasalamatan, pinatawad ka na. Yan po ang sabi ng Diyos. Kaya, napakalinaw po. Bakit? Sasampalatayaan na lang natin. Ang linaw eh. Kaya lang, pag nasa mixture, by works sila. Kaya, wala naman tayong magagawa. By works sila. Ang importante, ligtas din sila. May eternal life sila. Kaya lang, hindi bagay. May eternal life, pero hindi naniniwalang eternal, forever, na pinatawad. Hindi naniniwala na forever, binanal ng Diyos. Dahil may mga experiential pa. Anong i-experiential mo na? Binanal ka na nga. Ano pang babanalin mo? Ano pang i-experiential mo sa kabanalan? Dahil ang kabanalan, sa pananampalataya na lang, sabi ni Pablo. Ang aking kabanalan ngayon ay sa pananalig at pananampalataya na lamang kay Kristo. Okay, so yan lamang po. Sana yung makakarinig po ay makaunawa. Yan. Salamat po. Salamat po, Amang Diyos, sa mga salita mo namin po pinag-aralan dito. Sana po, ang makarinig nito ay makaunawa na kami po ay pinatawad mo na forever. Na kami po ay binanal mo na forever. Yung sanctification po ay hindi po gagawin namin, kundi si Kristo po ang gumawa ng sanctification. Kami po ay sasampalataya na lamang sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po marami. Salamat po, Amang Diyos, marami sa Panginoong Isus, sa tinapos na gawa ng Panginoong Isus doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Ama, in Jesus' name. Amen.